Amanda's POV. Bakit hindi na lang si Luther? Bakit ko ba iniisip yun ngayon? Ang bilis ko naman sumuko. Wala pa nga akong ginagawa. Tapos ngayon, naiisip ko nang hindi na ako mapapatawad ni Romano. I need to take back my fighting spirit. Hindi ako si Amanda kung hindi ako susubok ng paraan para makuhang muli si Romano. Nagdesisyon nga ako mag-apply na kasambahay para makita ko ang ugali nito at masiraan kay Daddy. Tapos ngayon na nalaman na nito ang totoo, saka pa ako mawawalan ng pag-asa? I just made a mistake, kuya. That's why Luther is my fiancé now. What? Anong mistake? Since he's the oldest at alam kong malakas ako kay kuya, sasabihin ko ng totoo. Huminga ako ng malalim at ikinuwento kay Kuya Eli ang ginawa ko. Alam mo na ayoko mag-asawa, hindi ba? Yes, Amanda. Kaya nga nagulat ako pati si Ezekiel at Edison nang sabihin ni Dad na sumang-ayon ka. But that time, hindi namin alam kung sinong lalaking pakakasalan mo. Hindi naman din sinabi ni Daddy sa amin. Dad and I had an agreement, kuya. Dahil nga ayoko mag-asawa, ay sinabi ko sa kanya na kapag may nakita akong hindi magandang ugali ng lalaking nais na tong pakasalan ko, ay hindi na niya ako dapat pang pilitin na magpakasal. At hayaan na niya akong gawin ang lahat ng gusto ko. He agreed. Ang talagang fiancé ko ay si Romano Saavedra. What? Anito. Hindi ako nagbakasyon sa Palawan, Kuya Eli. Ang ginawa ko ay nagpanggap akong mahirap at pumunta ako sa Tagaytay. Pumasok akong katulong sa bahay ni Romano. Ano ka ba, Amanda? You really did that? Kaya pala kahit anong hanap namin sa Palawan ay hindi ka namin makita. Anito. I know that it was wrong, kuya. Pero hindi ko na mababawi. Nagawa ko na. Ang buong akala ko ay si Romano ang magiging fiancé ko. Pero nagulong lahat. Romano fell for Amanda. Iyong katauhan ko bilang kasambahay nito. Hindi ko alam ang gagawin ko noon, kuya. Hindi ako makaalis. Kasi nga mahal ko na rin si Romano. Hindi ko siya maiwan-iwan. A moment of silence passed by. Alam ba to ni Daddy, Amanda? Hindi pa, kuya. Sasabihin ko, kakausapin ko si Dad. Ayoko rin na mawala ang tiwala nito kay Romano. Gayong kasalanan ko ang lahat. Nagalit kasi si Dad kay Romano dahil tumalikod dito sa usapan na pakakasalan ako. Dahil naman yun kay Mandy, kuya. Dahil sa pagmamahal sa akin ni Romano bilang si Mandy. Nalagay sa alanganin ng kumpanya ni Romano dahil sa akin. Kaya rin si Luther ang naging fiancé ko dahil isinalba nito ang kapatid niya sa galit ni Dad. Kasalanan ko talaga, kuya. My God, Amanda, what have you done? Kilala ko nga yung si Romano. Kung ganun ay, siya pala talaga ang fiancé mo. Dad really likes him, Amanda. Saksi kami nila Ezekiel at Edison. Sa mga events ay palaging pinupuri ng Daddy si Romano. He's a monster in business. And like what he said to you, he's indeed a great man. Anong ginawa mo, Amanda? That's why I am making things right this time, kuya. Mahal ko si Romano. Mahal na mahal ko siya. Kaya rin ako pumuntang Tagaytay kasama si Luther ay dahil kinausap ko siya. Pero galito sa akin eh. Galit na galit ito at ayaw na niya akong tanggapin. After I heard what you did, Romano will not take your apology easily, Mandy. Kahit kapatid kita, kailangan mong marinig ang totoo. Alam ko naman. Alam na alam ko yon. I will not lie to you to make you feel better. I will talk to Dad, kuya. Sasabihin ko sa kanyang lahat ng ginawa ko. Natatakot rin ako. Baka maapektuhan ang kumpanya na pinaghirapang itayo ni Romano. You better explain everything as soon as possible, Amanda. Pero anong opinion ni Luther Saavedra? Alam ba nito ang pagmamahal mo sa kapatid niya? Bigla kong naalala ang sinabi ni Luther. Alam niya, kuya. Alam niyang mahal na mahal ko si Romano. And he's also helping me. Okay, Amanda. Sumakit ang ulo ko sa mga sinabi mo. Tiyak na papagalitan ka ng malala ni Daddy. Nang ibinaba ni kuya ang tawag, ay dali-dali akong tumingin ng mailuluto sa loob ng aking ref. Tiyak na hapunan na ang pagkain na madadala ko kay Romano. Gagabihin ako ng dating, pero sakto lang sa oras ng hapunan nito. Maya-maya ay nagsimula na akong magluto. Inabot ako ng 1 oras at kalahati sa paghahanda ng pagkain. I cooked caldereta and sisig. Inilagay ko ang Tupperware sa loob ng paper bag. Nang masiguro na maayos na ang mga pagkain,
ay tinungo ko ang aking silid. Pagkatapos kong maligo, ay nag-ios lang ako ng mabilisan. Nang mapatuyo ko ang aking buhok, ay kinuha ko ang aking cellphone. Nakita kong may 2 mensahe doon. Si Luther? Kaagad ko yung binuksan. Amanda, if you are going to Romano's place, I can take you there. Nagtipa ako ng sagot at sinabi ko na kaya ko na. Naisip ko rin, baka nga hindi pa ito natutulog at nakakapagpahinga. Nang masiguro ko na ayos na ang aking itsura, ay kinuha ko na ang bag ko at lumabas na ng silid. It's already 4 p.m. Gabi na siguro ako makakarating sa Tagaytay. Kinakabahan ako pero kailangan ko magtiis. Kahit ipagtabuyan pa niya ako ulit o ipakaladkad sa guard ay tatanggapin ko. Habang nasa sasakyan ay narinig ko na nagring na naman ang cellphone ko. It was Luther again. Hello? Where are you, Amanda? I'm on my way to Romano's house. Sinabi ko na sa'yo na, pupunta ako ngayong araw, di ba? Dumidilim na rin ang paligid. Yes, that's why I said that I can take you there, Amanda. Nasaan ka na? Nasa Tagaytay na ako. Okay lang ako na mag-isa, Luther. Kaya ko naman. Narinig ko ang pagbuntong hininga nito sa kabilang linya. Gagabihin ka ng uwi sa bahay mo, Amanda. Sana ay hinayaan mo na lang kung ihatid ka. I am okay. And I will be okay, Luther. Thank you so much for thinking about me. Magpahinga ka. Alam ko na wala ka pang pahinga ngayong araw. Amanda, nandito na ako sa tapat ng bahay ni Romano. Ibababa ko ng tawag. Pagsisinungaling ko. Okay, just. Napatingin ako sandali sa cellphone ko nang hindi na masundan ang sinabi ng binata. Pero hindi pa naman napuputol ang tawag. Just take care and do not hesitate to call me if something bad happens. Mag-iingat ka, Amanda. Nawala na sa kabilang linya si Luther. Pero ang isip ko ay nasa huling sinabi nito. His voice sounded that he's worried about me. Hindi naman maaaring sa tuwing pupunta ako sa bahay ni Romano ay ipagdadrive ako ni Luther. He has work. Sobra na nga ang nagawa nito para sa akin. Nang marating ko ang bahay ni Romano, ay kaagad kong kinuha ang paper bag na naglalaman ng mga niluto ko at tinungo na ang gate. Mukhang nakilala naman ako ng mga guard noong kasama ko si Luther at pinagbuksan nila ako ng gate. Naglakad na lang ako papasok. I looked at Romano's garden. Lanta na ang ibang mga halaman. Hindi pa rin ba nito hinahayaan na may ibang makapasok sa garden nito? Mukhang hindi na nadidiligan ng mga bulaklak. Nang nasa harapan na ako ng pinto, ay kaagad na ako nag-doorbell. Pipindutin ko sana yung muli nang biglang bumukas at bumungad si Manang sa akin. Anak, gabi na. Anong ginagawa mo dito? Bumaba ang tingin nito sa hawak kong paper bag. I cooked for Romano, Manang. Kumain na ba siya? Tanong ko. Hinawakan ng matanda ang aking kamay at pinapasok ako. Kaagad kong inilibot ang mga mata sa buong bahay. Nagbabaka sakali na makita ko siya. Hindi pa nga eh. Hindi pa yun kumakain simula kaninang umaga. At nag-aalala na ako, nak. Lumipat si Sir ng silid pansamantala dito sa guest room sa baba dahil nga hirap itong maglakad. What? Simula kaninang umaga? Anong oras na, Manang? Bakit daw, Manang, hindi pa siya kumakain? Sinubukan niyo po ba na ipagdala? Tanong ko. Tinungo ko ang kusina kasama si Manang at ibinaba ko ang mga iniluto ko. Wala siya sinasabi. Kinato ko muli kanina pero hindi naman sumagot. Nag-aalala na nga ako dahil simula nang umalis ka ay hindi naman nakakakain ng maayos si Sir. Gusto ko na nga natawagan ang mga magulang ni Sir kaso ay tiyak na mas hindi niya magugustuhan. Kaso nag-aalala na talaga ako sa kanya. Walang kinakain. Tapos hindi nito naiinom ang mga gamot na ibinili ng doktor na inumin. Nakagat ko ang aking pang-ibabang labi nang marinig ang sinabi ni Manang. Kaagad kong isinali ng kaldereta sa bowl at inilagay iyon sa tray. Nang mainit ko na rin ang sisig, ay inilagay ko yon sa lalagyanan. Sumandok na rin ako ng kanin. Nang maihinda ko na ang mga pagkain, ay nilingon ko si Manang. Ako na po magdadala kay Romano. Ani ako rito. Sige, Mandy. Sana ay kumain na si Sir. Kaagad kong tinungo ang guest room. Nang pihitin ko ang seradora ng pinto, ay hindi naman iyon nakalak. Walang salita na pumasok ako sa silid. Nakita ko si Romano sa gilid ng kama
habang nakaupo. Kung iba lang ang sitwasyon namin ngayon, baka tumakbo na ako sa kanya at niyakap ito mula sa likod. Manang, I said, I don't want to eat. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Nakita kong sandaling gulat sa mga mata ni Romano na makita ako. Ngunit napalitan rin kaagad iyon ng pait. Anong ginagawa mo dito? Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko habang hawak ang mga pagkain na iniluto ko para sa kanya. Nakita ko na kinuha nito ang saklay sa gilid at tumayo upang makalapit sa akin. Ano ba sa mga sinabi ko ang hindi mo naintindihan kagabi ha, Miss Castellanos? Romano, sinabi sa akin ni Manang na hindi ka pa raw kumakain simula kaninang umaga. Nagluto ako ng pagkain para sa'yo. Nang makalapit ito sa akin, ay napahinto ako sa pagsasalita nang itaob nito ang mga iniluto ko. Napasinghap ako nang tumapon ang mga yun sa mga kamay ko at naramdaman ko ang matinding init ng mga pagkain na kaagad kong ininda. Wala kang pakialam kung hindi ako kumain. Sino ka ba? Liz Romano, nagkamali ako. Pero pinagsisisihan ko naman. Nagpakilala akong ibang tao. Pero lahat naman ay pinakita ko sa'yo dito sa bahay mo ay totoo. Pati ang nararamdaman ko para sa'yo. Mahal kita. Mahal na mahal. Shut up, Miss Castellanos. Just shut up. You made me look like a fool. Pinaglaruan mo ko. At ngayon, sasabihin mo sa akin na mahal mo ko? Mahal na mahal? Pesteng pagmamahal yan. Napaatras ako dahil sa galit nito. Naging masaya ka ba? Nang humakbang ito sa akin ay napaatras akong muli. Naging masaya ka ba habang pinaglalaroan mo ko dito sa bahay ko? Ha? At anong pagmamahal ang sinasabi mo? Umiling ako ng sunod-sunod sa tanong nito. No, hindi ganun Romano. Nagkamali ako. Nagsisisi ako. Pero wag mo naman questionin ang pagmamahal ko para sa'yo. Mahal kita. Don't say that words to me, Miss Castellanos. Kung mahal mo ko, bakit mo ko niloko? Umalis ka na, Miss Castellanos. Makinig ka naman sa akin. Please, nagkamali ako. Hindi ko dapat yun ginawa. I'm so sorry. Alam ko naman na mali eh. Nahirapan lang akong bumalik at ipaliwanag ang lahat dahil hindi kita maiwan. Nang tumalikod ito sa akin, ay napahikbi ako. Manang! Ilang segundo lang ay nasa loob na ng silid si Manang nang tawagin ito. Sir! Palabasin mo yan! Kaagad akong nilingon ni Manang. Bumaba ang tingin nito sa mga kamay at parte ng braso ko na namumula dahil sa paso. Anak, ayos ka lang ba? Tanong nito sa akin. Tumango ang matanda at muling hinarap si Romano. Aalis ako ngayon, pero hindi ako titigil hanggat hindi mo ko tuluyang napapatawad. Sana lang kumain ka na Romano. Huwag mo naman pabayaan ang sarili mo. Muli itong tumingin sa akin. Itapon mo ang mga iniluto niya sa basurahan, Manang. Sir? Ayokong may makikita ko sa pamamahay ko na tungkol sa kanya. Amanda! Mabilis akong napalingon nang marinig ko ang boses ni Luther. Nagulat ako na makita siya. Luther! Bumaba ang tingin ng binata sa mga pagkain na natapon sa sahig. Mabilis siyang lumapit sa akin at hinawakan ako sa magkabilang braso. Pero nailayo ko ang aking mga kamay nang masaktan ako dahil sa hawak nito. Amanda! Maingat itong hinawakan ang siko ko at tiningnan ang aking mga kamay na namumula. What happened? Luther wiped my tears and when I didn't answer him, he looked at his brother. Ang mga mata na puno ng pag-aalala na nakatingin sa akin kanina ay napalitan ng matinding galit habang nakatingin sa kapatid nito. Romano! May pagbabanta sa boses ni Luther nang banggitin nito ang pangalan ng kapatid. Naalarma ako kaya't humarap ako sa kanya at hinawakan ang kamay nito. Luther, hindi magandang pakiramdam ni Romano. Kaagad bumaba ang tingin sa akin ni Luther at muli nitong pinalis ang luha sa magkabilang pisngi ko. We are going to leave, Amanda. I will take you home. Hindi ka maaaring mag-drive dahil sa paso sa mga kamay at braso mo. Tumango na lang ako. Nang humarap ako kay Romano, ay nakita kong inilayo nito ang tingin sa amin hanggang sa tuluyan na itong tumalikod. Aalis na kami, Romano. Sana'y kumain ka na. Huwag mo naman pabayaan ang sarili mo.
Yun ang mga sinabi ko bago ako naunang lumabas ng silid habang kasunod si Luther. Ikalawang beses ko palang ito na sinubukan na mapatawad ni Romano. Pero nawawala na kaagad ako ng pag-asa. Kahit pala ilang beses kong sabihin sa sarili ko na kakayanin ko ang mga salita nito at titiisin ko, iba pa rin talaga kapag, Amanda, do you really need to go this far? Kailangan bang masaktan ka para lang makuha mong pagpapatawad ni Romano? Hindi ko na pinansin ang sinabi ni Luther hanggang sa makalabas kami ng bahay. Nasa tapat kami ng garden nang lumingon ako sa kanya. Hindi ko na nga alam, Luther. You fooled him, Amanda. Yes, but he loves you. Hindi ako naniniwala na. Luther, sa tingin mo, mahal niya ba talaga ako? Nakita ko na natigilan ang binata sa tanong ko. Sa tingin mo ba ay mahal talaga ako ni Romano? I am doubting his love now. Hindi kaya naging mabilis lang kay Romano ang lahat at narealize na nito yon? Luther didn't say a word. He pulled me closer and embraced me. Hindi ko na napigilan ang sarili ko na umiyak sa balikat nito. Hindi ko alam na mararamdaman ko ang ganitong sakit sa buhay ko dahil sa isang pagkakamali. The pain is too much. It's unbearable. Sa kabilang banda, nagpunta ako ng maaga ngayon dito sa bahay ng mga magulang ko dahil mamaya ay magluluto akong muli at pupunta sa bahay ni Romano. Kahit na hindi naging maganda ang pagpunta ko kagabi, ay hindi iyon nakabawas sa kagustuhan kong muling subukan na makuha ang patawad nito. Anong ginagawa mo dito ng ganito kaaga, Amanda? Nakatayo ako sa gilid ni Daddy habang nagkakape ito. Nakatago sa aking likod ang mga kamay ko na namumula pa rin dahil sa pagkapasok kagabi. Wala akong sinabi sa kanila na darating ako ngayon. Hindi ako nag-text o tumawag sa mga kapatid ko. Wala rin akong mensahe at tawag sa magulang ko. I know that look on your face, Amanda. Tumingin sa akin si Mami. Ngumiti lang ito sa akin at walang sinabi. Kinakabahan ako dahil sa ipagtatapat ko sa kanila, pati sa mga kamay at braso ko na may paso. Tiyak na mag-aalala ang mga ito sa akin. Dad, I just want to know about Luther. Bakit siya na? Hindi ba to sinabi mo sa akin na magiging fiancé ko ay si Romano? Paano naging si Luther na? Kahit alam ko ng sagot, ay tinanong ko pa rin ito. I wanted to know what he thinks about Romano after he back out to marry me. Alam ko na hindi basta-basta mawawala ang galit ni Daddy kay Romano dahil sa ginawa nitong pagtalikod sa kasunduan. Pero kailangan kong linisin ang pangalan nito. Ibinaba ni Daddy ang newspaper na hawak at sandali akong tiningnan. Pagkatapos ay kinuha ang kape at uminom doon. Bakit hindi ka maupo na mapag-usapan natin ang nangyari, Amanda? Kaagad akong tumalima sa sinabi ni Daddy at naupo ako sa sofa sa tapat nila. I wanted to save Romano and my dad's relationship. I was confident na makikilala pa rin ni Romano si Amanda, kaya hindi ko sinabi sa kanyang totoo. Mas ninais ko na ipaliwanag ang lahat pagbalik ko bilang si Amanda. Pero hindi sumang-ayon sa akin ang lahat. Nasira ang plano ko. Bakit ba nakalimutan ko kung anong klaseng lalaki ang minamahal ko? He backed out because he's madly in love with Mandy. Yun naman talaga ang dapat. Ang umatras sa usapan, hindi dahil ayaw niya akong pakasalan, kung hindi dahil may mahal na itong iba. He's so brave to talk to my dad. Bakit pa nga niya ipagpapatuloy ang usapang kasal sa daddy ko kung minamahal na nito ng sobra si Mandy? He could have a happy life with Mandy. Hindi niya na kailangan pang makita si Amanda at makilala pa. But the problem is, I am also Mandy. Maya-maya ay tumingin ako sa aking ama. You said that the man I was going to marry was Romano Saavedra. I am sure about that, Daddy. Tumangulang si Daddy pagkatapos ay muling humigop sa kape. I am here because I wanted to make things right. I am hoping that my father will listen to me. Binigyan mo ako ng mga impormasyon tungkol sa kanya. Pero bakit naging si Luther na, Dad? I was wrong when I said that Romano is good for you. Natigilan ako sa sinabi ni Daddy. Ang buong akala ko ay tutupad siya sa usapan. Pero nalaman ko na may minamahal na pala siya. Alam ni Romano na may usapan kami, Amanda. Pagkatapos ay malalaman ko sa lalaking yun na kaya hindi kanya mapapakasalan ay dahil mahal nito ang maid niya. Anito sa akin.
Romano told him that? Sinabi niya talaga kay Daddy na mahal nito ang maid niya? Sinabi niya po sa inyo na mahal nito ang maid niya? Tumango ng dahan-dahan si Daddy. Hindi ito galit. Maybe he already moved on because he knows that Luther will marry me. But wait, I can't move on to the fact that Romano told my dad that he loves his maid. Ang akala ko ay sa mga magulang na nito iyon sinabi. Ang sinabi lang sa akin ni Luther ay kinausap nito ang aking ama at sinabing may mahal nang ang iba. I am not judgmental, Amanda. But it was unexpected. Nagalit ako ng sobra noon na makausap ko si Romano. Kaya siguro ngayon ay hindi na ako masyadong nakakaramdam ng galit habang sinasabi sa iyong iyon ang nangyari. Ang tapang niya na harapin ako at sabihin na hindi kanya kayang pakasalan. Umismid ang Daddy at umiling ito. I was so mad, Amanda. Sinong amang matutuwa? I cherish you so much. I thought he will be my son-in-law. Kilala ko si Romano. Mabuti siyang bata at magaling sa business. Maraming katangian nito ang talagang nagustuhan ko. I trusted him like Romano for you, but he disappointed me. I was so disappointed. Why are you crying, Amanda? Ayaw mo ba kay Luther? Hindi mo ba gusto na pakasalan si Luther? He's a good man. Hindi kanya sasaktan. I am sure, anak. Ani Daddy sa akin. Alam ko naman na mabait at mabuting tao si Luther. Hindi naman sa ayaw ko rito. Pero si Romano ang gusto kong pakasalan. Si Romano ang mahal ko. Muli akong tumingin kay Daddy. Ako po ang may kasalanan kung bakit tumalikod sa usapan si Romano. Anong ibig mong sabihin, Amanda? Ani Daddy. We had an agreement, right? Dahil ayoko po talagang mag-asawa. Nagpanggap ako na katulong sa bahay ni Romano para makakita ng pangit na ugali niya at masabi sa iyo, Daddy. What? Anong ginawa mo? Dad, ako ang maid na sinasabi niyang mahal nito. Kaya hindi nito mapapakasalan si Amanda. Ako ang dahilan kung bakit tumalikod si Romano sa usapan. Nakita ko na napahawak si Daddy sa tapat ng puso nito. Naalarma kami ni Mami. Tumayo ako at pumunta kay Dad sa takot na inaatake na naman ito. Sunod-sunod ang mabilis na paghinga ng aking ama habang hawak ko ito. Mommy, let's bring him to the hospital. Hindi ko na ituloy ang sasabihin ko nang hawakan ako ni Dad sa braso. Nang makita ko na bumalik na sa dati ang paghinga nito, ay nawala ang takot ko. What did you say, Amanda? Anong ginawa mo? Umiling ako. Hindi ako sumagot sa takot na baka mas lumala ang kondisyon nito. Dad, wag na muna tayo mag-usap ngayon. Baka mapano ka. You were telling me that the maid Romano was talking about was you? Dahan-dahan akong tumango sa Daddy. Oh God, anong ginawa mo, anak? Nakagat ko ang pang-ibabang labi ko nang marinig ang sinabi ni Daddy. Ayoko kasi talaga magpakasal. Hindi po ba at ilang beses ko nang sinabi sa inyo? Kaya naisip kong gawin yun, Dad. Sorry, nagsisisi na ako. Luther is your fiancé now, Amanda. He talked to me to save his brother's company. Dahil nga sinabi kay Romano na ipupull out ko ang shares ko sa kanyang kumpanya. Hindi nagdalawang isip si Romano na sabihin sa akin na kung mayroon man o isang taong takot siyang mawala, yun ay ang babaeng mahal niya. Ikaw ang babaeng tinutukoy niya? Tumango ako at ipinakita kay Daddy ang singsing na suot ko. He proposed to me nang ako si Mandy. Tinanggap ko kasi mahal ko rin si Romano. Mahal na mahal ko po at inakala ko na siya pa rin na magiging fiancé ko. Pero nagkamali ako. Luther explained to me everything that happened. Dad, please, hindi kasalanan ni Romano. Ako ang may kasalanan ng lahat. Huwag po sanang magbabago ang tingin ninyo sa kanya. I hurt him. Niloko ko siya sa ibang katauhan dahil sa pagiging selfish ko. He was hurt because of me. Alam na rin po niya ang totoo. Sinabi ko kagabi, kaya nasa Tagaytay kami ni Luther. Sinamahan niya ako. He was so mad at me. So mad that he doesn't want to see me, Daddy. Tumingin si Dad kay Mommy at hinawakan niya ang kamay nito. Gusto ko man magalit sa ginawa mo, Amanda, pero hindi ko magawa dahil alam ko na nasasaktan ka rin ngayon. Yumakap na lang ako kay Daddy at umiyak sa balikat nito. Hindi ko naman alam, Dad, na tama lahat ng sinabi mo tungkol kay Romano.
He's a great man. I fell hard. I love him so much. And now we are both suffering because of what I did. Naramdaman ko na lang ang kamay ni Dad na humahaplos sa aking likod. Ang hindi ko inaasahan ay maiintindihan nito ang ginawa ko. He's not mad. He's comforting me. I am so sorry, Daddy. Sorry sa ginawa ko. Umiiyak ako habang nakayakap sa aking ama. Nang kuhanin nito ang kamay ko, ay napalayo ako ng yakap. Nakatingin ito sa mga kamay kong may paso. What happened to your hands, Amanda? May pag-aalalang tanong ni Mami. Anak? Ulit ni Mami nang hindi ako sumagot. Natapunan at napaso lang po ng pagkain. Okay naman na po ako. Your hands are very important, anak. Ang mga kamay mo ang ginagamit mo sa pag-a-arrange ng mga bulaklak. Please be careful next time, okay? Tumango ako kay Daddy at ngumiti. Ang tungkol kay Romano, naiintindihan ko kung bakit ka nito pinahihirapan. Pero, gusto mo tulungan kita? Mabilis akong umiling. Ako na pong bahala. Ayoko naman na patawarin niya ako dahil ang sinabi ninyo po. Humagkan si Daddy sa aking noo at hinawakan ng pisngi ko. Okay anak, pero kapag kailangan mo si Daddy at ang Mami, nandito lang kami, okay? I am so blessed to have them in my life. Niyakap ko sila ni Mami at nagpasalamat. Pagkatapos kong makausap ang aking mga magulang, ay kaagad kong tinungo ang bahay ko at naghanda na muli ng pagkain para kay Romano. Hindi ko siya susukuan. Gagawin ko ang lahat para mapatawad niya ako. Alam ko na kailangan ko lang tiisin ang galit nito, mapapatawad rin niya ako. Hindi naman basta-basta mawawala ang pagmamahal nito. Dahil ako rin naman si Mandy. Iyon na lang ang pinangahawakan ko.